Hanggang kailan mo aalagaan yung mga apo mo, Lola? Magkasur, pag mamatay na ako, sir, bahala na sila. Kung sila, masaya lang, sir. Masaya ka. Pwede ba kitang mayakap, Lola? Opo, sir. Nakakaawa yung mga lola natin. No? Sino po sila? Ay, magandang umaga po, Lola. Magandang umaga rin, sir. Kumusta po kayo? Okay lang naman, sir. Ganito lang ang buhay. Oo. Sino kasama niyo po dyan? Yung mga apo, sir. Lola, kaya ako napadaan sa inyo kasi nakita ko po yung ano yung panggatong? Kamuting kahoy, sir. Tatanim. Ay, tatanim. Akala ko panggatong. Ayun, sir. Panggato na, ano. Ito. Pwede ba manghingi? Okay naman, sir. Kasi mga kababayan, magandang itanim to mabubuhay pa to. No? Hindi ba ito mamamatay, Lola? Ilang araw bago itanim? Hindi naman, sir. Mga 15 days pa kami dito eh. Okay lang, sir. Hindi mamamatay? Hindi naman. Hingi ako Okay. 3 piraso lang. Uy! Diba? Kasi pag may itinanim, may aanihin mga kababayan. Nakita ko dito kaya... Lola, ako si Daddy Frankie po. Kilala niyo po? Ngayon lang, sir. Ngayon lang. Opo, sir. Ngayon lang nung nandito ako o narinig mo na ako na dumating? Narinig ko, sir. Pero ngayon ko lang nakita ang personal mo. Ah, ngayon lang. Lola, pwede ba upo ka? Dahil ngayon mo lang ako nakita personal, aabalahin na po kita. Okay. Okay lang? Okay lang, sir. Ayan. Kaya, so akin na po ito. O, sir. Magkano po ito? Hindi, sir. Kunin mo na lang. Ay, napakabait ni Lola mga kababayan. So, thank you po. Pagka naitanim ko to, tapos namunga, yung bunga niya, hahatiin ko yung kalahati, daling ko dito. Salamat, sir. Yun. Tago mo tatanim natin yan doon sa bahay. Malayo ang uwian yan, Lola. Iuwi ko sa Pangasinan. O, sir. Anong kulay ng bunga niyan, Lola? Dilaw, sir. Ah, dilaw. Isa lang naman kulay ng di ba? May puti, sir. Ah, may puti. Anong pagkaiba ng puti sa dilaw? Maganda naman, sir. Parehas kasi lang yung puti pwede pang dininding. Pero yan hindi naman ano. Ay, bakit hindi pwede pandiningding? Ibang amoy, sir. Ah, ibang amoy. So, yan yung kamuting kahoy na pambakod lang. Hindi, sir. Pwede yung pang suman, ganun. Ah, pang suman. Pang kawin. Oh, by the way, Lola, anong pangalan nyo po? Eddie Tam, sir. Ilang taon na po kayo? 68 na, sir. Ah, 68. Asan po asawa nyo? Matagal na kami, sir. Hiwalay. Bakit kayo naghiwalay? Siyempre, nung panahon, sir, lagi naman siya naglalasing, nagbubugbog. Yan. Kaya hinuwalayan ko noon, sir. Ah, nagbubugbog. O, sir. Kawawa naman si Lola. So ngayon, ano yung source of income nyo? Paano kayo nabubuhay? Saan kayo kumukuha ng panggastos araw-araw? Noon, sir, wala pa yung mga apo ko na yan. Magtatanim, makitanim ba na. Eh ngayon, Ngayon, sir, nandyan na sila. Tapos yung maliit, sir, 1 taon pa lang yung namatay ng nanay. No. Kaya, yun. Ako nag-alaga, niwi ng tatay niya sa akin. may alaga ka 1 taon. Isang Pero taon. 3 taon na ngayon, sir, kasi Oh. lumaki na rin siya. Pero alagaan mo siya 1 taon pa lang. Opo, sir. Namatay yung nanay nung bata. Opo, sir. Anak mo po yung nanay. Apo ko, sir, yung Hindi, yung tatay nanay niya. nung bata. Apo ko yung tatay niya, sir, yung asawa ng nanay niya. Apo ninyo yung tatay nung bata. Opo, sir. Bali manugang dito yung babae. Hindi, sir, apo ko sa Apo nyo rin. apo ko yung Eh bakit napunta sa inyo yung bata, Kasi- hindi sa tatay? tatay niya, sir, namatay, magtatrabaho sa Manila para may pangsustento sa kanya. Ba't umiiyak si Lola? Ha? Ganito lang, sir, buhay, siyempre. Ito, magbibigay naman sila, sir, pero kulang na kulang. Kaya kung minsan umuutang ako, minsan binibigyan ako ng mga kamag-anak ko. Nangihingi po kayo. Binibigyan na naman siya ako, pero nahiya ako manghingi. Nahiya ka manghingi. Yes, sir. So 3 taon mo nang alaga yung bata. Bali, 2 taon, sir, kasi 1 taon nun binala Ay, sa oo, akin. dumating sa 1 taon. Tapos may 3 pang yung atin, yung anak ko ng isa kasi hiwalay naman sa asawa. Ay, ba't ganun? Ikaw ang puntahan ng mga maliliit na apo. Hiwi sa akin ng tatay nila, sir, siyempre naghiwalay yung nanay nila. Tapos ikaw na magpapatuloy mag-alaga. Kasi Gaano kahirap yung ganun, Lola?
Mahirap mga sir kasi noon pa yung bata na lagi sa hospital sir. Eh. Uwi ako dito, isang linggo ako mahigit sa hospital. Dahil naknan ko yung mga damit namin na ang daming natungin po na laban. Kahit gabi maglalaba ako sir. Ganun po ba talaga ang tungkulin ng mga lola? Magiging yaya na lang? Ganun ba yon? Siguro sa akin lang siguro sir nakaranas ng ganito ah. Mm. Kasi hindi naman lahat ang lola ng ganito. Lahat yung inaipon sa kanya lahat yung apo ko. Pero ikaw, Siyempre nahiya naman ako sir. Maawa ako sa kanila. Walang mag-alaga. walang mag-alaga. Oh, sir. Hanggang kailan mo aalagaan yung mga apo mo, lola? Baka siguro pag mamatay na ako sir, bahala na sila. Kung sino nakukuha sa kanila. Malakas ka pa naman, lola. Huwag nating isipin yung... Siyempre sir, hindi mo na maalala ang buhay no. Mm. Kailan ka mamatay. Yan. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Nadaanan lang namin itong bahay na ito at nakita namin yung sitwasyon, kalagayan. Napaiyak na lang si lola sa hirap daw ng buhay na kanyang pinagdadaanan. No? Ganon ba talaga? No? Hanggang kailan, lola? Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang yung mga apo sa mga tatay nila para hindi ka napapagod? Sabi ko nga sa nanay nila, na kukunin na lang mo kasi may alaga pa ako ng isa. Oo. Kasi kung mamatay ako, paano naman yung maliit, sabi ko. Oo. Ewan ko sir, kung kukunin nila o hindi. Kagaya ngayon, lola, nag-almusal na po kayo. Opo sir, kumain na kami. Ano ulam? Yung gulay kagabi sir, yung kinain namin kanina, tapos nagpalugaw yung mga bata. Lugaw sa mga bata. Opo sir. Mamayang tanghalian, lunch, anong ulam? Hindi ko alam sir, baka payless na naman sir, kaya lang naman ang nila itlog, ganun lang. Pilis tsaka itlog parate. Sa yung mga dilata naman ko minsan sir. Sige lola, no? Laban lang po. Opo. Lola, naka-video po si Daddy Frankie. I-upload namin to sa social media. Okay lang po ba? Okay lang naman sir. Mapapanood po ng mga anak mo to. Okay lang sir. Ano sasabihin mo sa mga anak mo para hindi napapagod si lola? Baka may gusto kang sabihin sa kanila. Di sabihin ko sir na ginawa ko yung ganito para makatulong naman konti sa pamumuhay namin, sabi ko. Kasi kulang na naman yung binibigay niyo, sabi ko sir. Kulang na kulang. Oo, sir. Sabihin mo lola, kausapin mo sila, nadagdagan nila. Wala akong sir, siyempre contraction lang sir ang tatay nila. Mahirap din Wala, talaga. So bali ilang apo yung alaga mo lola? Pang-apat yung maliit sir. Kaya mo yun? Ang problema sir, hindi ako makitatandang kung magtanim o ano lang sir, wala. Hindi ako makaalis kasi So bali, pinaalaga sa yung mga apo para suportahan ka rin nila. Kulang naman sir. Ang problema kulang. Opo sir. Sayang. Dapat kasi may asawa ka lola para may katuwang ka rin. 23 pa lang yung taon ko sir, naghiwalay na kami ng asawa ko. 23 years old ka pa lang? Opo sir. Ang bata. Oo sir, bata. Hindi ka nag-asawa ulit? Hindi sir, namamasukan ako dati ng katulong. Ilang taon ka ba nag-asawa lola? 16 sir. 16. So ilan naging anak niyo po? 3 sir. 3 lang. Matipid din. So akin na po ito. Oo sir. Magkano po ito? Pagka naitanim ko to, tapos namunga, yung bunga niya, hahatiin ko yung kalahati, daling ko dito. Asan po asawa nyo? Matagal na kami sir, hiwalay. Bakit kayo naghiwalay? Siyempre nung panahon sir, lagi naman siya naglalasing, nagbubugbog. Kaya hiwalayan ko noon sir. Nagbubugbog. Ito magbibigay naman sila sir, pero kulang. Kaya kung minsan umuutang ako, minsan binibigyan ako ng mga kamag-anak ko. Ay, ba't ganun? Ikaw ang puntahan ng mga maliliit na apo. Hiwi sa akin ng tatay nila sir, siyempre naghiwalay yung nanay nila. Tapos ikaw na magpapatuloy mag-alaga. Sir. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 years old ka lang nakapiling mo yung asawa mo. Bata-bata mo pa nung iniwan ka. Oo sir, kasi may magkakras naman sa akin nung hindi na ako nag-asawa sir. May Magagusto naman sa akin nung hindi na ako sir nag-asawa. Ba't hindi ka po nag-asawa? Mahirap sir. Bakit? Wala lang sir, ganun lang. Mas Di ba masarap din pag may katuwang sa buhay? Mas maganda sir ganito kasi kung saan ka pumunta, walang Walang nakialam. Oo sir. So 23 years old ka nung nabalo ka, lola, di ang dami pang manliligaw kasi maganda ka. Mas wala na sir. Opo, tangos ilong. Basta matangos ilong, maganda na po.
Yung kagaya ni JC na parang pinatong lang yung ilong, tablado. Kagaya ko. Jesse! Halika. Lola, tignan mo yung ano. Tignan mo yung mukha ng hindi pinag-aralan. Basta ipinatong lang yung ilong. Lola, hiramin ko yung ilong mo. Oo. Pwede ba yun? Pwede lang, sir. Pwede, anong... No. Lola, tignan mo yung ilong niya. Pangit, di ba? Mas lalo pa yung ilong ko siguro. Guwapo naman, sir. Patay tayo, diha. Ito yung gusto ko, yung binubola ako eh. Hindi naman sa bola, sir. Ha? Hindi naman sa bola. Hindi, tingnan mo yung ilong ni Jessie, ipinatong lang. Yung ilong ko pa kaya, hinagis lang. Yung ilong mo, Lola, maganda, inulma. Di ba? Pero dahil sa sinabi mo, Lola, na gwapo ako, may gift ako sa'yo. No? Yan mga kababayan, mga kabarangay, no? Huwag niyo pong mamasamain yung biro ni Daddy Frankie. Isa lamang po ito sa pamamaraan para mapatawa naman natin si Lola. Umiiyak na lang po sa hirap ng buhay. Sabi nga niya, napapagod na rin daw po siya at nag-iisip, paano na kaya ang kanyang mga apo? Dahil ang buhay daw ay hindi natin alam. Pero ganun talaga mga kababayan, nandito tayo sa mundong ibabaw na kailangan natin lumaban sa bawat hamon ng buhay. Kaya Lola, bibigyan kitang ano ha? Pambili mo ng peles. No? Salamat. Para kawawa naman si Lola mga kababayan at bihira lang makapunta si Daddy Frankie dito. Kaya Lola, pagpasensyahan mo na po ito. Kamay mo Lola. Bilangin natin. 1, 2, 3. Nanginginig si Lola. Ha? Huwag kang manginig Lola. Si Daddy Frankie lang po ito ha. Ilan na? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanginginig talaga guys. Lola, hindi ka naman high blood ha? Hindi naman, sir. Sir, masaya lang ako. Masaya ka. Bakit? Kasi binigyan mo ako ng... May masaya bang umiiyak? Huwag kang mawala ng pag-asa, Lola. Habang may buhay, may pag-asa. Salamat, sir. Pumili ka ng masarap na ulam, Lola. Salo-salo kayo ng mga apo mo para tumaba ka kunti. Huwag puro pilis, ha? Hindi naman, sir. Ako kumain ng pera si mga bata. Ako gulay-gulay lang. Oo, gulay-gulay. Salamat sa Panginoon, Lola, ha? Kasi Salamat nakilala din sa ko kayo. Panginoon, sir. Dahil sa iyo, nagkakaroon din ako ng pera na. Maraming salamat, sir. Nakaka-touch naman si Lola. Sana maano pa yung buhay mo, sir, para marami kang matutulungan. Thanks to God. Sana po, Lola, biyayaan pa tayo ni God para mas makatulong pa tayo, ano? Salamat, sir. Sana nga, sir. Laban lang. Ayoko sanang umiyak mga kababayan. Pinipigil mo eh. Wala ka bang kapera-pera ngayon, Lola? Wala, sir. Yung ano, yung magpapadala pa rin tatay ng bata ngayon. Hindi ko alam kung yung panggatas na, sir. Ano, hihintay mo pa yung padala ng tatay ng bata? Ewan ko lang, sir. Baka mamaya ang magpadala. Yun talaga yun mga kababayan eh, no? Pag may blessing talagang dumating. Alam mo yung point na walang-wala tayo. Hindi mo alam kung kailan darating ang bigay ng anak. Pero pag may blessing talagang darating, mapapaiyak ka talaga. That is the power of our God, mga kababayan. Salamat. Walang imposible kay God. Pag dumating yung time, oras na walang-wala ka na talaga, hopeless ka na, hindi mo mamamalayan, gagawa ng paraan, magpapadala ng isang instrumento ang ating Panginoon para magkakaroon ka ng blessing biyaya. Yun po yung nangyari sa iyo ngayong umaga. Maraming salamat, sir. Kasi siyempre pag matulog ako sa gabi, mananalangin naman ako kung sino sa anak ng Diyos na magtutulong sa amin. Sabi ko, sir, pag matulog ako sa gabi. Maraming salamat, sir, kasi dumating ka pala. So, Lola, kahapon nabalitaan mo na nandito nandito ang Team Daddy Frankie, tama? Sinabi sa akin, sir. Oh, nabalitaan mo hindi na ko na alam na akala, sir, na ngayon, sir, na pupunta ka dito. Oh, so inaasahan mo ba, Lola, na mabibigyan ka ni Daddy Frankie? Wala, sir. Wala. Opo, sir. Salamat, Lola, ha? Maraming salamat din, sir. Thank you kay Binigay mo God. ng biyaya. No? Always God first. Salamat, At sir. syempre, thank you kay sa kababayan, kabarangay ninyo, si Miss Ilocana. Shout out po kay Miss Ilocana, mapapanood niya po ito. Maraming No? salamat.
Kaya mga kababayan, mga Maraming salamat din kabarangay. sa kanya, sir. Ha? Maraming salamat din. Maraming salamat kay Miss Ilocana. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, sa lahat ng mga kapanood ng bidyong ito, gaya ng aking sinabi, hindi kami makarating dito kung hindi sa kasama natin na si Miss Ilocana. Kaya mga kababayan, pakisupport natin si Miss Ilocana.